Natin ngayon ay tungkol sa mga buhay-buhay ng EPS factory worker dito sa South Korea, yung mga sitwasyon ng ilan nating kababayan dito sa South Korea na hindi sinusuwerte sa kanilang amo. Hindi ginawa ko ang video na to para hindi kayo takutin, para lang malaman ninyo at kung halimbawa nakarating na kayo dito sa South Korea, hindi kayo mabibigla kung sakaling ganun yung maging amo ninyo. At kapag inaabuso ng amo, ay pwede nyong layasan ang company. Basahin natin, itong vlogger na to ay marami na rin natutulungan dito sa South Korea kasi ito'y matagal na rin dito sa South Korea. Ito mga kabayan ay sa Facebook. At syempre, marami na rin siyang followers at syempre medyo malaki na rin ang kinikita nito sa Facebook. Okay lang yun, ala namang problema doon. Kapalit lang yun ng kanyang pagtulong sa mga kababayan natin dito sa South Korea na inaapi ng mga employer na hindi maganda ang ugali, mga Korean employer. Ito, basahin natin. Update for the EPS na sinaktan ng Koreano sa trabaho. Yun, sinaktan ng Koreano, ng amo. Nasa shelter na po siya in Yungin. Yungin, medyo malayo to Yungin, parang nandito yung Everland. Nakarating na rin ako dito sa Everland. Siya inyungin ngayon kasama na ang isang coworker niya na Pinoy din na inirelease ng employer dahil natakot sa violation of contact. Yung violation of contact, may sinapak, sinuntok, dumugo, o kaya nagkapasa, yan, pwedeng ireklamo. At dinala sa Yungin upang doon magtrabaho. 4 months pa lang ang isa at 7 months naman yung isang kasama na halos mga baguhan pa lang. Mga baguhan pa lang dito sa South Korea. Kaya nga ito yung napapansin ko. Yung mga ganyang amo, siyempre nilalayasan ng tao. Ito yung mga company na mabilis kumuha ng tao kasi nilayasan ng worker, siyempre kukuha ulit sila. Ayun. Minsan kasi mga kabayan, siyempre kapag baguhan tayo dito sa South Korea, baguhan tayo sa trabaho, lalo pat hindi natin na-experience yung ganong trabaho, siyempre magkakamali ka, merong mga Koreano na maganang kamay. Yan, nakakapanakit agad sa galit, nakakapanakit. Pero inulit ko mga kabayan na hindi lahat ng Koreano ay ganyan. Mas marami pa rin yung mabait na Koreano. Katulad ng amo ko, katulad dito sa amin, mababait lahat ng mga Koreano. Nung bagong dating ako dito, mas kupal pa. Hindi maganda ugali ng ibang Pinoy dito kasi dati dito mga kabayan ay marami kaming Pinoy dito. Nung isinarado yung kabilang company ng boss ko, yun, dalawa na lang kaming natira. Dalawa na lang talaga ang kailangan ng Pinoy ng boss ko. At hindi talaga maganda ang ugali ng ibang Pinoy dito dati. Ayun, nakapile na din ng case ang kababayan natin sa pulis dahil sa physical abuse. Malamang multa to. Malaki ang penalty dito mga kabayan, kapag yung inabuso ka ng amo mo at nagkapasa, dumugo, sa pagkakaalam ko ay nasa 5 million won or 6 million won yung multa ng nanakit at nagkaroon ng ebidensya, nagkapasa, dumugo, ayun. Kung di ako nagkamali, nasa 200,000 pesos din mahigit. Yun. At salamat sa tulong ni Ma'am Shikim to fight his right at sa pagpapatuloy sa shelter. Shelter mga kabayan, libre ang bigas, yon. At nailapit ko na rin din ito sa OWA at MWO ang kanilang situation. Hopefully mabigyan sila ng welfare assistance kahit pang foods man lang nila since free na ang shelter at bigas. Yon, libre ng bigas at tirahan pang ulam na lang. Naghihintay na lang si kabayan ng release paper niya for approved from labor by Monday while ongoing ang investigation about sa nangyari, hoping na makahanap agad sila ng bagong work na malilipatan. Tapos another cases na naman mga kabayan, yung isang EPS sa Nunsan, medyo malayo to, probinsya to Ito yung probinsya ng supervisor kong Koreano, Nunsan, na hinampas ng water hose. Hinampas naman ng water hose ng kanyang sadyang ng amo na nagkapasa at namumulang balat sa hita niya.
Nailapit ko na din siya sa OWA at MWO at tinawagan na employer niya. I-release niya na siya at by Monday or Tuesday ay kukunin ng release paper niya at pansamantalang tumutuloy ngayon sa church ng pastor nila sa Nunsan. At naging tuloy tayo upang makatulong sa kapwa at mailapit ang kanilang sitwasyon sa mga authorized person. Sa mga kababayan natin sa Korea, kapag may problema sa trabaho, huwag po mahiyang mag-consult para mabigyan ng solusyon at subukan kung makatulong sa maliit na paraan man lang. Hindi yan maliit na paraan, malaking bagay yan para sa mga kababayan natin. Tapos dito naman tayo sa isang nag-post naman na EPS worker din dito sa South Korea. Tungkol naman ito sa nabanggit ko na rin kanina sa mga kasamahan sa trabaho na hindi maugali ng mga ibang hindi magandang ugali ng mga Pinoy dito sa South Korea. 1 year mahigit na ako dito sa Korea, a total of 7 years working abroad. 1 year sa Korea, total working years, 7 years. Ibig sabihin nito siguro si Kabayan ay nakapagtrabaho na rin si Kabayan sa ibang bansa at dito sa Korea ay naka 1 year na siya. Pero minamata kami ng sincere na patapos na ang kontrata. Parang ako to patapos na. 2 years pa naman ako bilang sincere. Pero minamata kami ng sincere na patapos na ang kontrata. Andun sa point na iniiwasan namin siya dahil nga baluktot ang kanyang utak. Ano to? May halong inggit na to mga kabayan pagka ganito. Bida-bida at ultimo Korean saram, mga Koreano, nakikipagsumbatan siya. Yung 1+ working here, 1 year working ni Korea, may company ni wala akong naaral na magandang asal kundi puro tango oo para pagbigyan siya. Hanggang sa dumating na sa point na napuno ako dahil puno na ang salop at hinamon ko agad nasuntok ko ang pintuan sa kanyang harapan. Sabay sabing maghamon ka kung matapang ka, huwag kang puro dakdak ng dakdak. Wala man lang kaming maaral sa iyo ng magandang asal, nanginginig ni walang man lang ginawa. Yung point ko po, lahat tayo andito nakikipagsapalaran, di natin alam ang kwento ng iba. Baka mas mahirap pa po sila kung ano buhay meron po tayo. So please it as respect other dahil ang nananalaytay na dugo sa ating katawan ay same Philippine blood. Yan, ganun talaga. Tama naman yung sa tingin ko tama naman yung ginawa ni Kabayan. Dapat talaga dito minsan magpapakita ka ng kunting para masindak. Hindi naman siguro nakadepende rin sa sitwasyon kasi ako nung dati dito lagi rin akong parang binubuli-buli dito dati. Nung nagpakita ako ng kunting tapang, ayun. Hanggang sa wala na akong naririnig. Pero sa ibang mga Pinoy dito sinasabi yung mga hindi naman tayo wala naman kasing taong perpekto eh. Lahat naman tayo merong may ugali rin na hindi rin gusto ng iba. Ganun talaga. Lahat ng tao ay hindi namang pwedeng gusto ka, di ba? Kasi iba-iba tayo ng ugali. Ayun. Basta pag nandito na kayo sa South Korea, ganun lang, habaan ng pasensya. At hanggat maaari walang pisikalan, di ba? Pero minsan kailangan mo ring manindak para rin. Mahirap naman kasi yung ganun, sobrang bait mo na. Pag sobrang bait kasi ng tao, abusuhin ka na nila. Doon sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language at sa mga waiting ng employer at yung mga papunta na dito sa South Korea, yan, tandaan ninyo, kapag kayo inabuso, may karapatan kayong lumaya sa company at may mga kababayan tayo dito sa South Korea na handa kayong tulungan.